So, ito po yung theme natin for this month. It's Go Beyond because we are celebrating yung Missions Month natin. So, ngayong umagang ito, very simple lang yung gusto kong i-share sa ating lahat na mensahe ng Panginoon. Yung title ko ngayong umagang ito is very simple. It's called Purpose. And ngayong umagang ito, pinagdarasal ko na mangusap sa atin ng Panginoon sa dalawang bagay. Number one, maintindihan natin yung purpose natin para malaman natin yung reason kung bakit tayo nabubuhay. Natin yung purpose natin para yun yung gamitin ng Panginoon na gabay kung paano tayo mamuhay. So we go to the first question, no? Yung the first statement, no? Yung purpose natin is yung reason kung bakit tayo nabubuhay. So yung pinaka-importanteng tanong na gusto ko itanong sa inyo ngayong umagang to is, alam nyo ba yung purpose nyo? Sino dito yung alam yung purpose nila? Pwede magtaas ng kamay? Okay. Konti lang? Wow. So, I pray na mangusap sa atin ang Panginoon ngayong araw na ito. Yung purpose natin is basically, bakit ba tayo nasa mundong ito? Diba? And minsan, yung akala natin is, ito yung purpose natin, pero kung huhukay tayo ng mas malalim, di ba? Dapat, kung tinanong natin yung sarili natin, alam ko ba yung purpose ko? Kung sinabi ko, oo, ito yun, ito yung next question dapat, sigurado ba ako sa purpose ko? You see? So, alam niyo ba to? Kabisado niyo to? Sino may kabisado kung ano to? Magtaas ng kamay. Okay lang magtaas kayo ng kamay kahit paminsan-minsan. No? Okay lang. No? So, pag tinignan niyo to, ano sa tingin nyo to? Ano ba to? Pantanggal ba to ng balbas? Ano ba to? Pang-ahit ba to ng kilay para maganda yung shape? O pangluto to? Sino may alam? Alam nyo kung ano to? Tongue scraper. Narinig nyo na ba yun? Alam nyo ba yung tongue scraper? Ha? Pangkiskis ng dila. Ano ba yun? Direct translation, no? So para saan to? Di ba? Pangtanggal ng bakterya sa dila para hindi tayo ma-bad breath tsaka para mas ma-activate yung taste buds natin. So you see, yung tanong ko sa atin is sino ba yung pwedeng magsabi sa atin kung ano yung tunay na purpose natin? Parang yung tongue scraper kanina. Sinong makapagsasabi sa atin ng purpose nun nung gumawa ng tongue scraper? Diba? Kasi kung yung in-intention niya is tongue scraper yun, pero hindi natin alam kung para saan yun, hindi natin alam yung purpose niya, ginamit natin siya sa kilay natin para maganda yung shape ng kilay natin, magkakaproblema tayo, baka ma-shave yung kilay natin. You see? Kaya napaka-importante na alam natin kung para saan yung isang bagay. At sa sarili nating buhay, ganun din yun. Napaka-importante na alam natin yung purpose natin. At sino makapagsasabi sa atin ng purpose natin, yung naglikha sa atin. So yung next question natin, sino ba ang naglikha sa atin? Sabi sa Genesis chapter 2, verse 7, Then the Lord God formed man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So it's very clear here. Sino bang naglikha sa atin? Sino? Si God. Amen. No? So nung nilikha tayo ng Panginoon, kumuha siya ng dust sa ground, tapos finorm niya yung tao. Pero nung finorm ng Panginoon yung tao, lifeless, walang buhay. Paano nagkabuhay yung tao? Yung Panginoon yung nagbigay sa atin ng buhay. Yung Panginoon yung nag-activate ng life sa mga tao, hindi evolution. No? Kaya nung gusto ko share sa ating lahat, hindi tayo produkto ng random chance. Hindi tayo produkto ng evolution, trial and error over billions of years. We are intentionally created by God. Panginoon ang naglikha sa atin, Panginoon ang nagbigay ng buhay sa atin, kaya ang Panginoon ang mayroong alam kung ano ang purpose natin. So bakit tayo nilikha ng Panginoon? Allow me to share 4 reasons why God created us. Una sa lahat, kinreate tayo ng Panginoon to glorify Him
by reflecting His image. Ano ibig sabihin nito? Sabi sa Genesis chapter 1, verse 26, sabi dito, "Then God said, let us make man in our image according to our likeness." So, let us make man in our, no? So dito pa lang sa Genesis 1 verse 26, pinapakitaan na tayo ng reality ng triune God natin. 'Di ba? Because God is unique. Yung angels, He created the angels already nung time na ito. But you know what? Angels does not have the same nature as God. God is unique. So dito, God is talking to the triune God. But hindi yun yung topic natin ngayong umaga. Yung topic natin dito is kinreate tayo ng Panginoon sa image niya. Ano ibig sabihin nung kinreate tayo ng Panginoon sa image niya, kamukha natin ng Diyos? Paano yan? Iba-iba tayo ng mukha. Sino sa atin yung totoong kamukha ni God dito? Meron ba? Hindi natin alam. Because hindi yun yung point. Di ba? Yung ibig sabihin nung kinreate tayo ng Panginoon sa image niya, very unique tayong mga tao na kinreate ng Panginoon. Bakit? Binigyan tayo ng Panginoon ng talino. Binigyan tayo ng Panginoon ng kapasidad na magdesisyon para sa sarili natin. Yun, sabi ko nga, di ba, yung mga hayop, meron silang instinct, pero tayo, meron tayong ability to think. Di ba? Hindi lang yun. Binigyan tayo ng authority ng Panginoon na i-manage yung creation niya. Di ba? Bakit? Para ma-reflect natin yung character ng Panginoon. The way we live our lives, the way we manage, we take care of God's creation, we should be reflecting the image of God. No? So ano yung unang punto natin dito? Dahil ang Panginoon ang naglikha sa atin, He deserves our worship. No? Yung pangalawa, ba't tayo nilikha ng Panginoon? Dahil hangad niya na magkaroon ng malalim, hindi lang na personal na relasyon, pero ng malalim na relasyon sa ating lahat. Sabi sa Genesis 3, chapter 8, they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord among the trees of the garden. So ito yung panahon na nagkasala na si Adam and Eve. 'Di ba? Nung yung bumaba yung Panginoon para makasama sila, nagtago sila. Pero ano ibig sabihin nito? Bago nung araw na ito, maaari araw-araw bumababa ang Panginoon and He spends time with Adam and Eve face to face. Nag-uusap sila. Bakit posible yun? Kasi noong mga panahong yun, hindi pa nagkakasala ang tao. Kaya kaya pa ng tao tumayo sa harapan ng presensya ng Panginoon. Pero nung nagkasala na yung tao, nung ginawa ng tao, nagtago sa Panginoon. And eventually, nagkaroon na ng gap. At man cannot stand in the presence of God already because we are all sinners. You see? Pero makikita natin dito yung intention ni God. Bumababa siya from heaven to spend time. And that is the heart of God. Kaya napakaganda na itong Ephesians chapter 3 verse 17 to 19 eh. Anong sabi ni Paul dito? I pray that you being rooted and established in love may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, to know this love that surpasses knowledge. Ang sinasabi ni Paul dito is, pinagdarasal ko na sana maunawaan ninyo, na sana ma-experience ninyo itong pagmamahal ng Panginoong Hesukristo natin na hindi kayang sukatin. Yung isipin natin na kinancel na tayo ng lahat ng tao, iniwan na tayo kahit ng pamilya natin, ano sinasabi dito? Sakop pa rin tayo ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya pinagdarasal ko na ito yung maging response natin sa Kanya. Sabi sa Deuteronomy 6 verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Diba? A few weeks ago, na-share ko sa inyo yung Shema. And this is part of the Shema. Diba? Yung Shema is yung prayer na nire-recite ng mga Jews every day, minimum, twice a day. Bakit? They want to remind themselves that they need to love God with their everything. So anong point 2 natin? Because God loves us deeply, I pray na mahalin din natin siya ng malalim. Yung pangatlo,
Nilikha tayo ng Panginoon to steward His creation. To steward is to manage His creation. Sabi sa Genesis 1:28, God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over everything that moves on the earth. So yung salitang fruitful, multiply, and fill, basically, magparami kayo. Yun yung point. Pero, hindi lang basta manganak kayo ng manganak. Yung purpose ng pag-multiply natin is we multiply image bearers of God. We were all created in the image of God. And the purpose is, every time na may bago tayong anak, na pababa ng pababa yung generation, parami ng parami yung image bearers ng Panginoon. Ibig sabihin, everything na ginagawa nung natin, tsaka ng mga anak natin, mga apo natin, nakikita nila yung Panginoon. And that was the original intention of God. Pero alam natin na iba yun dahil nagkasala yung tao. So imbis na image bearers yung nagagawa, sinful human beings yung pinapanganak every time. You see? Diba? And then next, sinabi ng Panginoon pa, diba? You subdue it and you rule over. Diba? So binigyan tayo ng Panginoon ng mandate. Ang tawag dito, creation mandate. Binigyan tayo ng Panginoon ng responsibilidad na pangalagaan lahat ng ginawa niya. That's why we are very unique. Dahil pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na hindi lang i-manage, pero mag-invent tayo ng bago, mag-build tayo ng bago, diba? To expand and grow the creation of God. So ano yung point number 3 natin? God appointed us to manage His creation in a way that glorifies Him. And finally, yung pang-apat, God created us to make Him known. Sabi sa Matthew 28:19-20, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey, to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of age. Bilang mga Kristiyano, ito yung mandate o mission na iniwan sa atin ng Panginoong Hesukristo bago siya bumalik sa langit. This is the general calling, the general purpose for all Christians. It is for us to share the gospel to all the nations. Bakit? Dahil kailangan nating lahat ang Panginoong Hesukristo natin. So ano yung point number 4 natin? Jesus left us with the mission to reach the world. So bakit tayo nilikha ng Panginoon? Allow me to summarize, no? Nilikha tayo ng Panginoon to glorify Him by reflecting His image. Nilikha niya tayo para magkaroon ng malalim na personal na relationship sa ating lahat. Nilikha niya tayo para i-manage yung creation niya. No? Yung sad reality is we don't manage, we abuse the creation of God for personal gain. Think about how sinful we are. Diba? And finally, most important, He created us to make Him known. Para bumalik yung original intent that we produce image bearers of God. So, now that we know yung purpose why God created us, now that we know our mission, di ba? Yung malaking pero dito, yung malaking pero is, hindi dahil alam natin, gagawin natin. Hindi dahil alam natin, isinasabuhay natin. So the important question is not knowing, but how do we fulfill our God-given purpose? How do we participate in the mission that Jesus has left us? That's when we go to dun sa second point natin ng purpose. Yung purpose natin, ito dapat yung gabay natin kung papaano tayo namumuhay. No?
So, allow me to break it down further into 3 P's para mas madali natin maintindihan. No? Paano magiging gabay ang purpose kung paano tayo mamuhay? Passion, pitfalls, and pursuit. No? I pray na magkaroon tayo ng passion for God. Matutunan natin yung mga pitfalls na iiwasan natin para hindi tayo matumba. And finally, we pursue yung purpose natin. No? Let's go to the first one, no? So ito yung ibig sabihin ng passion. Passion is a strong driving emotion towards something that deeply matters. You see? When you are passionate for something, you are deeply emotionally connected with it. Sino dito yung may passion? Konti lang. Sige, ganito na lang. Sino yung may passion, wag magtaas ng kamay? Ayun. Ay, amen. Lahat tayo may passion na, okay. No? So, siguro minsan yung tanong natin is kung hindi natin pa alam kung saan tayo passionate, paano tayo naka-develop ng passion usually? You see? There are many ways to develop passion, but allow me to share one of the most common ways kung paano na-develop yung passion natin. No? So this is one of the ways, a common way, pero hindi ito yung lahat, no? Number 1, saan ba nag-isisimula yan? Sa interest. Interesado ka or curious ka sa isang bagay. Tapos, nung sinubukan mo, uy, masaya pala to. Eh since nag-enjoy ka na, anong ginagawa mo? You consistently do it. So you grow over time. Pero eventually, marirealize mo, anong meaning ng ginagawa ko? Doon mo siya ngayon iduduktong sa purpose. Pag naiduktong mo yung passion mo sa purpose, ang mangyayari dyan is kahit anong bagyo pa yung dumaan sa buhay natin, tatayo ka, tutuloy ka, aabante ka. You see? So allow me to share an example. Kasi recently, napasubo ako magbike. Hindi ako mahilig magbike. Di ba? Pero yung dad ko mahilig magbike. Eh gusto kong mag-bond with him. So nagbike ako with him. So kailangan kong gumising na maaga. Maaga na ako nagigising. Mas maaga pa ako gumigising ngayon para masamahan siya magbike. Kasi alam niyo naman yung mga mas matanda na mas maaga nagigising. Mas marami ng experience, sabi nila. No? So allow me to start. No? So una, hindi ako interesado. Pero nung sabi ni dad ko, bigyan kitang bike. Uy, na-interest ako. Libre. Libre pwede. O, di ba? So nagkaroon ako ng interest. Sabi ko, ano ba? Nag-curious ako. So nung nag-bike na kami, takot pa ako kasi akala ko magbabike kami sa side streets, dinala ako sa kalsada. Sabi ko, may kotse. Baka mabangga ako dito. Pero eventually, nung umaabante na kami, dahan-dahan na enjoy ko na. So una siguro napilitan ako, pero the following day, sige nga, try ko ulit. Tapos yung pangatlong araw, dire-diretso, natutuwa na ako. Tapos pag tumitigil na kami, bitin na ako, sabi ko, ito na yun. Tuloy pa natin. Gusto ko pang lumakas. Di ba? So you see, that's an example, biking. Di ba? Tapos for example, hindi na ako ito, ibang tao na to. You are passionate for biking already. Tapos gusto mo makonect sa purpose yung biking mo. Ano yung magiging goal mo kunyari? Goal mo kunyari is, I want to become a cycling champion. World champion. Bakit? Because I want to inspire other people. Yung mga taong mahina yung resistensya, yung mga taong, for example, may addiction na ilipat na lang nila sa biking. You see? And you can do that. Diba? So anong gagawin mo? If you connect your passion to your purpose, anong mangyayari dito? Lalo mong may enjoy yung ginagawa mo. Kasi may meaning na yung ginagawa mo, hindi na lang para sa sarili mo. You see? So anong mangyari? Na-injure ka kunyari. Usually discouraged tayo. Or walang taong nakikinig sa'yo, wala kang na-influence, discouraged tayo. Pero pag passionate ka, tapos very firm ka sa purpose mo, you will move forward. Parehas lang din ito sa pananampalataya natin. Halimbawa, nandito ka ngayong lunggong ito. So, may nag-imbita sa'yo. Tapos, narinig mo yung message, narinig mo yung pagkanta kanina, and na-enjoy mo. So, na-interest ka. Ano bang meron dito? Tapos, parang nangungusap sa akin ng Panginoon habang nandito ako. 'Di ba? Tapos ano nangyari? 'Di ba? Next week babalik ka. Tapos pagbalik mo, na-enjoy mo na naman. 'Di
Diba? So excited ka nang bumabalik. Tapos mamayang konti, anong nangyari? Gusto mo nang magdesisyon ngayon na, sige, gusto ko pang mag-grow sa faith ko. Kaya sasali ako ng small group, tapos magbabasa na rin ako ng Bible para mas makilala ko ang Panginoon. Tapos habang nagbabasa ka ng Bible, marirealize mo na, hindi naman pala dapat ako namumuhay lang para sa sarili ko. Dapat namumuhay ako para sa Panginoon at para magamit niya ako na abutin ng ibang tao. So kung naintindihan mo yung purpose mo, ano magiging heart mo ngayon? Magkakaroon ka ngayon ng puso na abutin din yung ibang tao. At kung yung passion mo para sa Panginoon, na-connect mo sa purpose na binigay niya sa'yo, na abutin mo ibang tao, kahit ano pang pagsubok na darating sa buhay mo, ipagpapatuloy mo yung purpose na meron ka. Gusto kong i-share sa example sa inyo ngayong umagang ito yung buhay ni Saul. No? So Saul, very passionate para sa religious sect niya. So gaano siya ka-passionate? Yung mga Kristiyano dati, anong ginagawa niya? Pinakukulong niya, tapos, di ba, yung isang Christian na si Stephen na kinoconsider na unang Christian martyr, nung namatay siya, binigay ni Saul yung approval niya sa pagkamatay ni Stephen. Hindi siya nagtapos sa Jerusalem Ano pang gusto niya? Gusto niya pupunta pa siya sa ibang lugar para huhuliin niya yung mga Kristiyano doon para ipakulong niya. At yun yung ginawa niya. Humingi siya ng letter of authority sa chief priest para pumunta sa Damascus para lahat ng mahuhuli niyang Kristiyano doon, ipakukulong niya. So ano makikita natin kay Saul? No? Si Saul, very passionate siya sa religious sect niya. At yung sobrang passion niya para sa religious sect niya, wala siyang pake kung makasakit siya o makapatay siya ng ibang tao. So ano gusto kong sabihin sa ating lahat ngayong umagang ito? We can be passionate with something, but we can be passionately wrong. So ano nangyari kay Saul? Nung papunta siya sa Damascus, nung nandun siya sa daan, nakakita siya bigla ng isang maliwanag na liwanag. Tanghaling tapat yun. Dun pinakamalakas yung araw, pero yung liwanag na na-encounter niya, mas maliwanag pa doon, kaya nabulag siya. So anong sabi sa Acts chapter 9, verse 4 to 6? And he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? And he said, I am Jesus whom you are persecuting. But get up and enter the city, and in it will be told you what you must do. You see? So nangyari dito, he is going to Damascus to persecute Christians and to put them to prison. Pero nangyari, bago pa siya umabot, nagpakita sa kanya ang Panginoon Jesucristo. At pagpasok niya ng city, pinag-pray siya ng isang Christian doon, kaya nakakita siya ulit, tapos kinausap niya sila. You see? Tapos naintindihan niya yung truth. So anong nangyari? Nung na-encounter niya si Jesus, yun yung naging turning point ng buhay niya. So if fast forward lang natin, no, anong ginawa niya after niyang maintindihan yung truth? Immediately, yung salitang immediately, he began to proclaim Jesus in the synagogue saying, He is the Son of God. So lahat ng nakarinig sa kanya nagtaka. Hindi ba ito yung tao na nagpapakulong? Hindi ba ito yung tao na gustong i-destroy yung mga tagapagsunod ni Jesus? Hindi ba ito yung humingi ng authority para pumunta rito para ikulong yung mga Christians? You see? Hindi na si Saul doon ang sabi nang dito. But Saul kept increasing in strength and confounding the Jews who had lived at Damascus by proving that Jesus is the Christ. You see, si Saul, di ba, tinuruan niya ni Gamaliel. So alam niya yung Old Testament. But you know what? Ang dami niyang alam sa Old Testament. I'm sure marami siyang memorize. Hindi lang verses, pero books. Siguro memorize niya. Ganun sila. And yet, he is blinded to the truth. Because yung focus nila is doon sa mga religious practices and traditions nila. But when Saul encountered Jesus,
his eyes were opened to the truth. So anong gusto ko share sa ating lahat? A personal encounter with Jesus can transform yung wrong passion natin into a genuine passion for the truth. Kaya yung prayer ko sa ating lahat is, hindi lang tayo nandito kasi naging part na ng tradition natin, but nandito tayo because we have personally encountered Jesus. And we want to encounter Him. We want to worship Him together as a church on Sundays. Diba? Bakit? Dahil si Jesus, gusto niya lahat tayo magkaroon tayo ng meaningful at purposeful na buhay. Ang Panginoon na naglikha sa atin, kaya siya lang ang kayang magsabi sa atin kung ano ang purpose natin. Kaya kung pakiramdam ninyo ngayon na meron naman kayong ginagawa pero parang hindi kayo satisfied, or parang trapped kayo, or parang paikot-ikot lang yung buhay ninyo, maybe you have not found your true purpose. And Jesus is inviting you today to give your life to Him so that you can find your true purpose. No? At ito yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito, na mahal niya tayong lahat. Kaya yung hangad niya sa atin, di ba, is ito, magkaroon tayo ng meaningful and purposeful life. Para hindi sayang yung araw-araw. Para araw-araw, pag gumigising tayo, excited tayo. Di ba? Ito yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayon. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Di ba kanina sinabi ni Paul, napakalawak ng pagmamahal ng Panginoon na hindi natin kayang sukatin. At yung pagmamahal niyang yun, ang ginawa niya, bumaba siya sa mundong ito para ibigay yung buhay niya para sa atin. Hindi niya pinagkailala yun. Yung lahat niya ibinigay niya dahil gusto niya na maligtas tayo sa kapahamakan. And number 2, na makasama natin siya sa langit balang araw. No? So maaari yung tanong natin is, bakit kailangan akong maligtas? Diba? Bakit kailangan akong maligtas? Kasi yun yung purpose ni Jesus. Ba't siya pumunta rito sa mundong ito Para iligtas tayo Maaaring tanong natin, ba't kailangan akong maligtas? Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So siguro, itong tanong kong ito, magtaas kayo ng kamay kung sa tingin ninyo, hindi pa kayo nagkakasala sa buhay ninyo. Yung hindi pa nagkaroon ng kasalanan, meron ba? Wala? So pare-pares tayo dito makasalanan? Muntik kong sabihin amen, no? Hindi dapat i-amen yun I mean, pare-pares tayo makasalanan. Tama? We acknowledge that? Diba? Minsan ang hirap, isang araw, isang linggo, papalya talaga tayo You see? So we acknowledge this, that we all have sinned at nagkulang tayo sa Panginoon. Ito yung bad news. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ibig sabihin ng wage, parang sahod. Sino man nagtatrabaho na dito? Kanina kasi mga youth yung tinanong okay lang ba magtaas ng kami nagtatrabaho? Yes? Yes? So pag nagtatrabaho tayo, gusto ba nating sumahod tayo? Paano pag 15 na o 30 na, tapos biglang sasabihin sa atin, sorry, walang cash, next month na lang. Ano mararamdaman natin? Masama, hindi lang masama, magko-complain pa tayo. Di ba? Bakit? Karapatan ko to. Nagtrabaho ako, karapatan kong bayaran ako. Now, sabi dito, the wages of sin is death. Dahil nagkasala tayo, karapatan natin yung kamatayan. You see? And when the Bible talks about death in this particular context, hindi ito yung physical death. The Bible talks about spiritual death. Ibig sabihin spiritual death, eternal separation from God. And God is in heaven, so if we're eternally separated from God, we will end up in hell. Diba? So ang kaparusahan ng kasalanan ay spiritual death.
Yun yung sinasabi dito. Now, kung natapos na dito tong Romans 6:23, malungkot at hopeless tayong lahat. Pero yung good news, may katuloyan. Yung katuloy is, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. You see, ang regalo, libre sa atin na tumatanggap ng regalo. Pero ang regalo, may cost sa nagbibigay. At sino nagbibigay ng regalo sa atin? Ang Panginoong Hesukristo natin. At ano ang cost sa Kanya? Cost sa Kanya, buhay niya. Sinalo niya yung dapat na punishment natin. Yung utang natin na hindi natin mabayaran, binayaran niya ng buo para sa atin. Para balang araw, kung ibibigay natin yung buhay natin sa Kanya, tatayo tayo sa judgment ng Panginoon kahit na ang dami-dami natin ginawang kasalanan, ang maririnig natin sa Panginoon, you are not guilty. Bakit? Obvious namang guilty ako. You are not guilty because Jesus already paid the penalty for your sins. And that is the love of God. You might say, why Jesus? Pwede bang ako na lang magpenitensya ako? Cannot be. Because the sacrifice that God requires is a perfect sacrifice. At lahat tayo kanina umamin na makasalanan tayo. So kahit mahal na mahal ko yung mga anak ko, and I tell them, I will die for you. Para kahit sa impyerno ko, sa langit ka pupunta, it cannot be. Because I am not an acceptable sacrifice. Because the sacrifice God requires is a perfect sacrifice. At sa buong history ng mundong ito, it is only Jesus who lived a perfect life. Diba? Kaya sabi sa Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Yung pagkaligtas natin, kung mananampalatay sa Panginoong Jesucristo natin, dahil sa grasya ng Panginoon. Ang grace is unmerited favor. Ibig sabihin, hindi natin deserve, hindi natin kayang ma-earn. Wala tayong kayang gawin para makuha yon. Grasya lang ng Panginoon. And we are saved if we put our faith in Jesus, not in good works. Kaya ngayong araw na to, pinagdarasal ko na ibigay mo yung pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo. Na isuko mo yung buhay mo sa Kanya. Dahil ang hangad niya sa iyo ngayong araw na ito, sa ating lahat, is maintindihan natin kung gaano kaganda ang buhay. Blessing ang buhay dahil binigyan tayo ng Panginoon ng buhay. Sa Kanya galing ang buhay natin. At mas may experience natin yung joy and meaning ng life kung connected tayo sa purpose natin, kung bakit niya tayo nilikha. And yung good news ko sa inyo is, kung ngayong araw na to, ibibigay niyo yung buhay niyo sa Panginoon, babaguhin niya tayo. I-realign niya yung buhay natin. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature or a new creation. The old things pass away, behold, new things have come. Jesus will transform you into the best version of yourself. And ngayon, tumatayo ako ngayon dito. I'm reflecting of who I was before. Kung ano yung mga mabibigat at masasakit na salita na pinakawalan ko sa asawa ko, sa anak ko. And as I recall kung gaano sila katakot sa akin dati. You know, when they see me, they're not excited. Pag nakita nila na iba na yung itsura ko, nagtatago na yung mga anak ko. But the grace of God, na I can hug them, we have fun together now. That is the transformation that only God can do sa buhay natin. And walang imposible sa Panginoon. You come to Him, and He will transform you. Nangyari yan sa buhay ni Paul. Papunta siya ng Damascus to persecute Christians. Lumabas siya ng Damascus advocating Christ. To the point na binigay niya yung buhay niya doon, binuhos niya yung buong buhay niya doon
'di ba? Na maabot ang na as much people as possible na kaya niya, and it cost him his life. Ito yung sabi ni Paul, oh. Ano sabi ni Paul? 'Di ba? More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, so that I may gain Christ. Ano sinasabi ni Paul dito? Ang Panginoon Jesucristo, siya ang pinaka-importante sa akin. Di ba? Kaya ano ibig sabihin nito? Passion for God means God is more valuable than anything. More than wealth, fame, pleasure, security, family, even sarili natin. Yun yung passion for God. You are my number one, Lord. You know why? Because if God is not our number one, we will not give Him our everything. We will not be passionate for Him. Kaya ito yung challenge ko sa ating lahat ngayong umagang ito. Make Jesus your priority today. Make Jesus your priority today so that you can passionately fulfill yung purpose na ibinigay niya sa atin. Okay? Quickly, let's move to yung pangalawa, yung pitfall. No? Ano yung pitfall na kailangan nating i-avoid? This is not all pitfalls, but these are two major pitfalls. No? Una sa lahat, sabi sa Matthew 6:31 to 32, do not worry then saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek these things. For you, your heavenly Father knows that you need all these things. So, ano sinasabi sa atin ng Panginoon? Huwag kang mag-alala. Huwag mong pinoproblema kung saan mo hanapin. Yung kakainin mo, yung iinumin mo, isusot mo, saan ka titira. Alam ng Panginoon. Di ba? Alam ng Panginoon yan. No? Why? Why do not worry? Because yung worry, it steals our joy. It silences our peace. And it suffocates our faith. Kaya we should not worry. Bakit? Kasi kung nag-aalala tayo, di ba, nasi-shift yung focus natin from God to our problems. And when our focus sa problems natin, napaparalyze tayo. We become ineffective. So you see, if we have faith in the Lord, ito yung promise natin ng Panginoon. If we are in His hands, nothing and no one and not even situations can take us away from His hand. Ibig sabihin, if today you put your faith in Jesus, your eternity is secured in heaven. Walang kayang kumuha sa atin sa kamay ng Panginoon. Alam ng kalaban yan. Satan knows that. So anong gagawin ni Satan? He will try to shift our focus by allowing us to worry para hindi tayo magamit ng Panginoon. Kasi mapaparalyze tayo. Isip tayo ng isip. You see? Pero anong gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayon? Diba? Ito yung mensahe sa atin ng Panginoon. Huwag kang mag-alala. Alam ko yung mga pangangailangan mo. Naintindihan ko yung mga kinakatakutan mo. Nararamdaman ko yung mga hinanakit mo. Magtiwala ka sa akin. Ito sinasabi sa atin ng Panginoon sa Kristo. Bakit? Bakit alam niya? Kasi katabi natin siya kahit nasaan tayo. Kahit magtago pa tayo sa pinakasulok ng bahay natin, magkulong pa tayo, patayin pa natin lahat ng ilaw, nandun pa rin ang Panginoon sa tabi natin. Naiintindihan niya tayo. Yung hindi natin sinasabi sa iba, kahit sa pamilya natin, kahit sa pinakamalalapit nating kaibigan, alam ng Panginoon yun. Sinasabi niya sa atin ngayong araw na ito, huwag kang mag-alala, pagkatiwalaan mo ako. Diba? And not only that, but tayo maintindihan ng Panginoon dahil nung bumaba siya sa mundong ito, He also suffered. Nagutom din siya. Tinalikuran din siya ng mga kaibigan niya. Iniwan din siya. Sinaktan siya. Pinagsabihan siya ng kung ano-anong masasamang salita. And eventually, tinorture at pinatay siya. Naintindihan tayo ng Panginoon sa Kristo natin. Kaya hindi natin kailangan mag-alala. Number 2, sabi sa Colossians 3 verse 2, set your mind on things above, not on the things that are on earth.
So ano yung pangalawang pitfall kung nakafocus tayo sa mundong ito? If we are not focused on eternal things, kung wala tayong eternal mindset, at yung focus natin is nasa temporal things, there's a danger there. 'Di ba? Because nangyari yan, 'di ba? Sa isang kasama ni Paul. Sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, "For Demas, having loved this present world, has deserted me." You see? So yung point dito is, lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang mga desires natin. Hindi ko alam kung anong desire ninyo, hindi ko alam kung anong hilig ninyo. Walang problema dyan. Kasi sometimes yung desire natin, it can be our passion. And we can use that passion to give glory to God. Pero may danger yung desires natin kung hindi si Jesus yung number one natin. Yung danger is gagamitin ni Satan yon to take our hearts away from God. No? So ano sabi dito? Worldly desires will draw our hearts away from God. Why? Ang gagawin kasi nito is yung desires natin sa mundong ito, nandun tayo nakafocus. Kaya imbis na nakatingin tayo sa eternity, dito lang tayo sa mundong ito nakatingin. You know, negosyante ako. And minsan sinasabi sa akin ng mga tao, yung kaibigan mo, nagbukas na naman ng bagong negosyo. Ito, nag-expand na naman siya. Meron na naman silang bagong ganito. Sabi, bata ka pa eh. Bakit hindi ka kasing aggressive nila? You see? You know, yung response ko pag sinasabihan ako ng ganun is, kung ang buhay ko ay para sa mundong ito lang, at pagtapos ng mundong ito, wala na. Ibibigay ko yung buong buhay ko sa mundong ito. Magpapayaman ako. Experience ko lahat. Yun yung gagawin ko. But you know what? Life does not end in this world. And eternity is far more valuable than this world. Kaya doon ako nag-i-invest. Hindi ko pinapabayaan yung mga responsibilidad ko. Pero yung puso ko is I invest on eternity. So that by God's grace, my heart will not be drawn away from Him. And I pray that all of us here make the same commitment sa Panginoon. Bakit? Kasi kaya nating pagkatiwalaan ng Panginoon. Sabi sa atin ng Panginoon, you focus on me. You focus on my plans for you. Kasi alam ko kung ano makakabuti para sa inyo. Magtiwala kayo sa akin. You know, dito nagmamatter yung faith natin sa Panginoon. Kasi kung meron tayong personal na relasyon sa Kanya at kilala talaga natin siya sa buhay natin, doon lang tayo handang ipagkatiwala at isuko lahat sa Kanya. Kaya pinagdarasal ko na ma-encounter talaga natin siya sa buhay natin. Na hindi lang tayo nandito para mag-church, para na-check na, para napagbigyan si Mrs., si Mr. Nandito tayo dahil gusto natin ma-encounter yung Panginoon linggo-linggo. And if you need help, you let us know. You approach anyone dun sa likuran, or you can even approach me directly. My heart is for all of us to really develop a deep passion for Jesus. So you let me know if you need help. I'm willing to give time. No? Sabi sa Jeremiah 29:11, sabi ng Panginoon, I know the plans I have for you, plans for your welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. No? So, as we end yung pitfalls, ito yung gusto kong i-remind sa ating lahat. Do not let worry and worldliness take your hearts away from Jesus. Huwag niyong hayaan. Bakit? Ano ba yung worry? Yung worry is inward na fear natin. Pero dahil sa inward na fear natin, nakakalimutan natin yung katapatan ng Diyos.
Ano yung worldliness? Outward naman to. Outward attraction natin sa mga bagay-bagay na experiences. And this makes us forget kung yung worth ng Panginoon. That He is far more valuable than everything else in this world combined. So I pray today that we do not let worry and worldliness take our hearts away from Jesus. No, and finally, we pursue. Yung i-pursue natin, yung passion natin. Sabi sa Ephesians 2, verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, so that we would walk in them." No? So yung naunang dalawang verses dito, yung verse 8 and verse 9, yun yung binasa natin kanina. For by grace you have been saved through faith, not as a result of works, so that no one may boast. Diba? So we are saved by God's grace through our faith in Jesus, not because of good works. Pero ito yung maganda rito eh. When we put our faith in Jesus, sino dito yung may faith kay Jesus? Okay lang magtaas ng kamay? Taas kayo, be proud. Come on, amen. Amen, thank you Jesus. Diba? Taas yung kamay nyo para makita ko. Amen, amen. Sinong gustong puntang heaven ngayon? Ay. Gumaganon eh. Gumaganon. Okay lang. See? Okay lang. You know what? Bakit? Kung ang intensyon ng Panginoon ay iligtas tayo, bakit wala pa tayo sa langit ngayon? Because we still have a purpose in this world. That's the reason why. You see? And kung babasahin natin to, na sinasabi dito, hinanda na ng Panginoon yung purpose niya para sa atin to do good things, to serve Him, and to reach out to other people. Hinanda na ng Panginoon yun. Pero yung maganda dito is yung prepared beforehand. Ibig sabihin, bago pa tayo naniwala sa Kanya, maaari bago pa tayo pinanganak, hinanda niya na yung purpose natin. Yung question is, will we be faithful in obeying and fulfilling yung purpose sa buhay natin? Sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 10, each one has received another as good stewards of the manifold grace of God. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito is ito, all believers, all believers, sa mga nagtaas ng kamay, all believers, not just some, received at least one spiritual gift from God. Marami sa atin, maraming spiritual gifts. But if we have faith in Jesus, meron tayo at least one. And I pray that we will use it to serve God and other people. So kung ngayon, unsure ka kung ano ba yung gift mo, ano ba yung talent mo, ano ba yung binigay sa'yo ng Panginoon na pwede mong gamitin para sa kadakilaan niya, para maabot mo yung ibang tao. If you don't know that, then you pray for it. Because God wants you to discover your God-given talent. And when you discover it, you steward it faithfully. Ibig sabihin, hindi lang yung alam mo, you be faithful in fulfilling that purpose. No? Sabi sa Philippians chapter 3, verse 14, sabi ni Paul dito, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Yung I press on forward, to, 'di ba? Parang yung point nito is parang isang runner tumatakbo sa isang race. Pagod na siya, 'di ba? Pero anong ginagawa niya? Bibigay ko pa rin. Andun yung finish line. Malapit na, malayo pa, pero nakikita ko na. Tatakbo siya. Marami siyang katabi, nakikipag-unahan siya. Binibigay niya yung sinasagad niya talaga. Bakit? I want to reach the finish line. I want to reach the goal.
Diba? At yun yung heart ni Paul. Ano yung goal? Ano yung finish line kay Paul? Na ma-fulfill niya yung purpose na ibinigay sa kanya ng Panginoon. The upward call. Eternal mindset. Yun yung hinahabol ni Paul. Diba? Ano yung hinahabol ni Paul? Yung main purpose niya. The Great Commission to make disciples of all the nations. And yung specific purpose niya, ano ba yung talent na binigay sa kanya ng Panginoon? Alam niya yung salita ng Panginoon. Tinuturo niya. Meron siyang leadership skill, nagde-disciple siya. You see? So, yun yung heart ni Paul. Kaya nga sinabi ni Paul, di ba? Pag samasamahin mo pa lahat ng bagay, walang halaga yun. Kasi yung pinakamahalaga sa akin, nakilala ko ang Panginoon sa Kristo. Hindi ko deserve, pero pinatawad niya ako at niligtas niya ako. At yung binigay niya sa akin, kahit talikuran ko pa lahat ng meron ako sa mundong ito, lahat ng opportunity na meron ako sa mundong ito, higit-higit yun. Kasi kahit akong may-ari ng buong mundo, pag may-ari ko lang to ng 70 to 80 years, kasi yan yung average lifespan natin sa mundong ito. Pero yung eternity, hindi lang billions of years unlimited. It will not end. So you see, naintindihan ni Paul na yung binigay sa kanya ng Panginoon is far more. The worth is exceedingly more. Kaya doon niya binigay yung buhay niya. And I pray today na ito yung mangyari sa buhay nating lahat. Na parang runner din, tatakbo rin tayo, isasagad din natin yung sarili natin para habulin natin, para alamin natin yung will ng Panginoon, yung purpose ng Panginoon, at yung plano ng Panginoon para sa buhay nating lahat. No, hindi lang yung magpe-pray tayo, Lord, i-reveal mo naman sana sa akin yung purpose ko. Hindi yun. Yung talagang, Lord, araw-araw kong ipagdarasal to. Isang oras akong magdadasal kasi gusto ko talaga maintindihan kung ano yung hangarin mo sa akin, kung ano yung purpose ko, tsaka ano yung plano mo para sa akin, Lord. Hanapin ko to sa'yo. Hindi ako titigil, Panginoon, hanggat maintindihan ko kasi gusto ko yung buhay ko naka-align sa kung anong gusto mo para sa akin. And that is what pressing on looks like. And I pray that that becomes true for all of us. Na ngayong araw na ito, we give everything we got. We give everything we are. That we give our all to Jesus. You know, He is worth it. I can tell you that. Because kung wala ang Panginoon sa buhay ko, siguro mas marami akong pera, pero wasak yung pamilya ko. He is worth it. As we close, I'd like us to go back to the mandate na binigay sa atin ng Panginoon. Yung general calling natin as Christians is Matthew 28, verse 19 to 20. Sabi dito, go therefore and make disciples of all the nations. Diba? Siguro yung tanong natin dito is, paano ko gagawin yan? Kailangan kong pumunta ng iba-ibang bansa? All the nations You know, the good news is there's Christians across the globe. Kung tinawag tayo ng Panginoon to be a missionary to a different place, praise God, you go there. But you know what? You don't have to look far. Because you can fulfill the Great Commission where you are. Paano ba? Paano natin gagawin to? I'll share with you simple things on how you can apply this. You can make disciples by as simple as approaching a workmate or a schoolmate. Kumusta ka na? How can I pray for you? You see? That intentionality, that goes a long way. Kasi lahat sa atin ngayon, kung meron tayong free time, nasa cellphone tayo. Kung hindi, anong pwede kong ma-experience? Anong pwede kong gawin? Anong pwede kong bilhin? Lahat. Me. You see? So if we approach someone, ganun lang kasimple yun, tatatak yun. What else? Di ba? You look around for people na pwede kang maging blessing. You know, when you start praying, Lord,
Allow me to a blessing to become a blessing today sa buhay ng isang tao. Magugulat kayo. Yung araw-araw yung nilalagpasan na tao na nandun siya araw-araw, na hindi nyo napapansin, pero alam nyo nandyan kasi nadadaanan nyo, mag-iiba yung puso ninyo when you pray that prayer. You see? Being a blessing does not mean monetary lagi. Sitting down and listening to people. You see? May matanda na gustong tumawid ng kalsada, nahihirapan. Tulungan mo lang, buhatin mo lang. That's being a blessing. You see? When you pray that prayer, allow me to be a blessing today. God will reveal to you na ang dami pala na nangangailangan ng tulong. What else? You share the gospel to the people you meet. You can make a disciple by doing that. Diba? Kung minsan mo lang nakita, sharean mo na kaagad. Kung makikita mo ulit, build ka muna ng relationship. Then you share the gospel. What else? Kung di group leader ka na, you journey with the people that God has entrusted you. Diba? Yung D group, hindi yan Bible study. Hindi lang din yan chismisan. Walang chismisan sa D group, bawal yun. Hindi lang din kainan yan. Diba? It's coming together, building relationship with each other as you study God's Word together and you grow together. Yun yung D group. You see? So sa akin, yung mga dinidisciple ko, walang oras-oras yan. May magme-message, alas 3 ng umaga, alas 4 ng umaga, gigising ako para ma-replyan. Punong-puno yung schedule ko. May ipunan ako ng trabaho. Pag may nag-message sa akin, pwedeng tumawag, pwede kang makausap. Iwan ko lahat. Kausapin ko yung disciple ko. Of course, may cost yun. Anong cost? Pupuyat ako. Kailangan ko habulin yung naiwan eh. Kasi pag kausap, hindi minuto ang pinag-uusapan, oras ang pinag-uusapan eh. There's a cost. But for me, the cost is worth it. Ako lang naman yung puyat. Pero naging blessing ako sa buhay ng ibang tao. You see, that is what discipleship is. And I pray na yun yung culture na mabuunin nating lahat sa mga D-groups natin. Na yung D-group natin, excited lahat pumunta. Hindi yung napipilitan, yung late lagi, yung talagang excited tayo kasi connected tayong lahat. Yun ang D-group. And finally, we make disciples, most important of all, by living our lives with Jesus at the center. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Di ba? Kaya anong gusto kong iwan sa ating lahat? Let us be Christ-committed followers who will make Christ-committed followers. Very important is tayo muna. We cannot make Christ-committed followers kung wala tayong faith sa Panginoon, kung hindi tayo committed sa Panginoon, kung hindi tayo passionate para sa Panginoon. Why? Yun yung may papasa natin. I pray na ang ipasa natin sa mga tao, ay pagkakawala sa atin ng Panginoon is a genuine passion for Jesus. Not religion, not activities, but a genuine passion for Jesus. Just think about it. Kung lahat tayo, di ba, 300 plus of us here, ang gagawin natin, sabay-sabay tayo magpe-pray, mamaya pa lang paglabas natin dito sa building na ito, Lord, allow me to be a blessing today. Then minimum, we can bless 300 people today. Think about that. If we will all work together. Kaya yun yung na-bless din ako dun sa Unite eh. Because nung nag-usap kami dyan, sobrang konti na lang nung time na plano namin. It's just about a month or less than a month kami nag-invite. Planning and invitation. And you know what? It seems impossible. But you know what? Yung youth natin, they all committed to invite and be intentional. They work together. Yun yung power when we work together. Diba? And yun yung challenge ko sa ating lahat. Let's work together for Jesus because people need Jesus. Kaya yung huling reminder ko sa ating lahat is this one. You are God's missionary wherever you are right now. You reach out to the people around you.
Marami sa kanila, akala mo masaya pero ang lalim ng problema. Marami sa kanila naghahanap ng meaning at purpose ng buhay. Kayo maaari yung gagamitin ng Panginoon para maabot sila. So, as I close, allow me to reshare this photo. It's around 700 youth. And you know what? Almost 90% have never been to church. Think about it. We don't know kung saan sila nanggaling. Nagugulat na lang kami na pasok ng pasok. Dating na dating yung mga kabataan. Pinadala sila ng Panginoon. And we were praying kasi the past weeks and days, ang lakas ng ulan. So, umaraw nung umaga. Tapos nung papahapon na, dumidilim na naman. Umaambon na. So you know what? Anong ginawa ng Panginoon? He allowed everyone to come in. Tapos bumuhos na malakas na yung ulan. You see, tinanggal ni God yung inconvenience for the youth to come. 'Di ba? And kung hindi sila nag-enjoy, hindi rin sila makaalis kasi malakas yung ulan. Joke lang. Joke lang. But you see the sovereignty of God? You see the sovereignty of God? It's because people prayed. 'Di ba? And ito sa akin yung pinaka-touching moment sa lahat. This one. Nung Jowin challenged them to affirm their faith in Jesus by raising their light sticks. Nung pumasok sila, nakita ko maraming hindi interesado. Maraming nahila lang. And maraming alam kong ayaw na nandun sila. Pero sabi ko, okay lang Lord, nandito sila. May purpose ka. So nung challenge siya ni Jowin, if you want to put your faith in Jesus today, raise your light stick. Dami nagtaas. And that broke talagang, I broke in tears. And I tell you, na-hit ko na yung financial goal ko years ago. Na-feature na ako sa maraming magazine and news, whatever. Yung organization namin, we are the best in the country for so many years. We were acknowledged in our industry na kami yung best. Never in those achievements na umiyak ako. But when times like this, people giving their lives to Jesus, doon nabe-break yung heart ko. At doon pinapaalala sa akin ng Panginoon. Kaya nabe-break yung heart mo. Kasi yan ang purpose ninyo. Yung purpose ninyo is to glorify me and to make me known. Kaya doon nyo talaga na-feel yung deep satisfaction. That's my prayer for us all. Na ganun yung passion natin for Jesus. So that next year, hindi na tayo kasya dito. We need 2 services. We need a bigger venue. Diba? So today, I pray na nangusap sa atin yung Panginoon. Today, I pray na naintindihan natin yung purpose natin. And that is to have a deep relationship with God, to glorify Him in our lives, and to make Him known. Because people need Jesus. The people of La Union need Jesus. Amen? Amen. Can I just challenge everyone, just bow down our heads so we can close in prayer. Ngayong araw na to, if Jesus spoke to you, and ngayong araw na to, naintindihan mo yung calling and yung purpose mo, and today you want to tell Jesus, Lord Jesus, una sa lahat, kung wala ka pang relationship kay Jesus and you want to give your life to Jesus, why don't you stand up and tell Him, Lord Jesus, I want to give my life to you today. Diba? Don't be ashamed. Just stand up if you want to affirm your faith in Jesus. Amen. Sa iba naman, if today nangusap sa inyo ang Panginoon and you want to tell Jesus, Lord,
I understand my purpose. Tulungan mo ako na ma-fulfill ito. Tulungan mo ako, gamitin mo ako na maging blessing sa ibang tao. Gamitin mo ako, Panginoon, na abutin ng ibang tao. Why don't you also stand up? Amen. Amen. Today, hindi aksidenteng nandito kayo. Today, sinasabi ng Panginoon, gusto kitang iligtas. Don't delay. Tomorrow is not guaranteed. Give your life to Jesus today. So just stand up. Marami nang nakatayo. Huwag mo silang papansinin. Ikaw mismo, kinakausap ka ng Panginoon. Ngayon, ibigay mo ang buhay mo sa akin dahil mahal kita. Hangad ko kabutihan mo. Hangad ko yung maganda yung plano ko sa'yo. Give your life to Him. He wants to save you. He wants to give you eternal life. He wants to give you a meaningful life. Amen. Amen. You stand up also if God is putting a burden in your heart to be used by Him. You stand up for Him. Amen. Amen. Bow down your heads. Just keep your heads down, heads bowed. Pray for you guys. Una, doon sa mga taong gusto magbigay ng buhay sa Panginoon, kahit nakaupo ka, okay lang. Hindi mo kailangan tumayo kasi ang tinitignan ng Panginoon yung puso mo ngayon. Whether you're standing or you're sitting down, you want to give your life to Jesus today, you pray this prayer with me. You pray this from your heart. And Jesus will acknowledge the genuineness of your heart. He will receive this prayer. You pray this, Lord Jesus, tawarin mo ko. Ngayong araw na to, alam ko kung sino ako. Alam ko yung pagkukulang ko. Alam ko yung mga maling nagawa ko. Mga taong nasaktan ko. At lalo na yung pagre-rebelde ko sa iyo, Panginoon. Patawarin mo ko, Panginoon Kristo. Salamat, Panginoon, dahil bumaba ka sa mundong ito para ibigay yung buhay mo bilang kabayaran ng kaparusahan ng kasalanan ko. Dahil mahal mo ko. Hindi ko deserve yun, Panginoon. Pero dahil sa grasya mo, Panginoon, may pagkakataon akong mapatawad yung kasalanan ko at may pagkakataon akong maligtas kung ibibigay ko ang buhay ko sa iyo, kung mananampalataya ako sa iyo. At ngayong araw na to, Panginoon Kristo, gusto kong gawin yun. Gusto kong ibigay ang buhay ko sa iyo. Gusto kong manampalataya sa iyo. Dahil alam ko, ikaw lang ang kayang magligtas sa akin sa kapahamakan. At alam ko yung hangarin mo sa akin, ikabutihan ko, Panginoon. Kaya ngayong araw na to, Panginoon Kristo, binibigay ko ang buhay ko sa iyo. Tinatanggap ka sa aking buhay bilang aking Diyos at tagapagligtas. Sa mga sa atin naman dito na gusto natin maggamit tayo ng Panginoon na instrumento niya, na intindihan natin yung purpose natin ngayong araw na ito. And we want to commit to Jesus, to be used by Him, to be a blessing to other people. You pray this prayer from your heart and God will honor this prayer. Panginoon, natatakot ako kasi hindi ko sigurado kung paano ako magsisimula. Natatakot ako, Panginoon, kasi hindi ako perfecto, Panginoon. Ang dami ko pang pagkakamali sa buhay ko, Panginoon. Pero ngayong araw na ito, Panginoon, naiintindihan ko yung purpose ko, Panginoon. Naiintindihan ko yung pagmamahal mo sa akin at gusto kong i-share sa ibang tao yun, Panginoon. Kaya yung pagkukulang ko, Panginoon, ikaw magpuna nun, Panginoon. Yung mga pagkakamali ko sa buhay ko, Panginoon, patawarin mo ako, gabayan mo ako. Kung matutumba man ako, tulungan mo ako magpakumbaba at tumayo ulit at humingi ng tawad sa mga tao na saktan ko, Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng puso na katulad ng sa iyo, na pag tumitingin ka sa sanlibutan, Panginoon, ang bigat sa puso mo dahil alam mong lost sila, Panginoon. I pray na bigyan mo ako ng ganung puso at gamitin mo ako para ma-pursue ko yung purpose ko passionately, Panginoon. Para yung buhay na binigay mo sa akin, yung blessing ng life sa mundong ito, ma-enjoy ko. So that my life will truly be meaningful and purposeful because I am connected to you, my Creator and my Maker. Thank you, Jesus.
Lord Jesus, I pray for everyone here. May you give them the strength that they need. May you provide for all their needs, Panginoon. And as a church, I pray that we will be closer to each other as we grow bigger, Panginoon. That we will be more intentional with knowing each other, praying for each other, and becoming a blessing to each other so we can do the same to the people that is not yet inside our church. So Lord Jesus, I just pray for everyone here. Be with them, guide them, and honor yung desires ng heart nila ngayon to give their lives to you. Thank you, Jesus. We lift everything up in your mighty and holy name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise